Record. Yan. So, magandang gabi sa inyong lahat. Ay, magandang gabi, Coach JC. And I'm really Maganda. happy for those who have attended our training. And lalo na dun sa mga early birds natin dito na talagang wala pang alas 8, 7:30 pa lang. Kasama nyo na ako dito sa Zoom, di ba? Kaya I'm really thankful, guys, for being here. Not just on time, but early. Manang-mana kayo kay Coach JC. Laging maaga. Sobrang aga. Alam mo yung manggigigi kaya sa sobrang aga talaga. Diba? Kaya, Tama. diba? So, ngayon, napaka-interesting ng topic natin ngayon. I've been an employee for the past 10 years. Alam mo ba yung Coach JC? So, empleyado po ako 10 taon sa bangko. So, I started as a staff. I started as ang tawag doon Rank sa and file. rank and file. Ayan, I started as a rank and file sa bangko when I graduated from Miriam College. So, ang ginagawa ko noon is naghahanap ako ng mga kliyente. So, nasa sales ako noon, doon ako pinasok. Tapos, pagpasok ko pa lang doon doon sa bangko, feeling ko, alam mo yun, walang uniform. Gusto ko yung ganyan. Tapos, aahura ako ng corporate, ganyan. So, ganda-gandahan. Hindi ko alam, syempre, na ang gagawin ko pala, maglalakad sa imitan. Diba? Sa kalsada na babaybayin ng C5 Libis. Yun. So, Grabe. that was my first job. And nilalakad ko yun yung tinuro sa amin sa sobrang init. Alam mo, hulas na hulas ka. Ang arte-arte ko pa, di ba? Tapos, graduate ako ng Miriam College. Sabi ko, ba't ganito yung in-apply ang kontrabaho? Pa-skirt pa ako noon. Tapos, naka-coat pa ako, di ba? Tapos, kakatukin ko yung mga pinto doon sa Libis, doon sa C5. Katok ako, hi everyone! Ay, hi everyone! Nag-vlog din ako. Ay, napatawa ko, di ba? Hi, hello po! I'm Lady po. I'm from this bank. Ganyan, you might be interested to open an account with us. Ganyan, we are offering this. Tapos gagawin nila na, ay, hindi po kami interesado. Ganyan. So, parang, ang mangyayari is parang pakiramdam ko, tinataboy ako na parang langaw, bangaw. Ganon yung pakiramdam ko noon. So, punta na naman ako sa another na office, kakatok na naman ako hanggang yung isang buong building na yung matatapos ko. Tapos Ah, kukunin, tatapusin ko yun na isang buong araw. Tapos titignan ko kung sino ba yung president doon, sino ba yung finance doon, sino ba yung accountant doon, sino yung HR. Ganon yung ginagawa kong trabaho for like how many years in the bank. Diba? So, I felt so exhausted. I felt so, alam mo yun, parang merong times na iiyak ako kasi parang I felt so degraded sa trabaho ko. Pero, alam nyo, sobrang yun yung trabaho na talagang nagturo sa akin na mas maging matibay, maging resilient, kumapal ang mukha, tumanggap ng mga objections, ng mga rejections, alam mo yon. So, doon ko natutunan talaga na, na talagang ang pera is nasa sales. Di ba? Well, tama. pero, just to share with you, nung time na nasa bangko ako, yung sahod ko lang dyan is 12,000 per month. Yan yung pinakauna ko naging sahod. 12,000 pesos per month. Grabe. Oo, grabe na pagkakasya ko yun. Tapos hanggang sa, ang pinaka-inaantay ko dyan, dahil ang kinaganda sa bangko ay yung mga benepisyo. Ah, Diba? Maganda yung benefits sa bangko eh. And ang correct. pinaka-favorite namin dyan sa bangko, Hmm. hindi lang 13th month, may 14th month, may 15th month, may 16th month, at may profit sharing pa kami. Di ba? Aba, grabe Oo, pala. ganun. So, sobrang saya talaga kasi parang sobrang paldo talaga tuwing December kami sa bangko, di ba? Kaya talagang masaya ang mga bangkera at bangkero kapag December. Kaya sobrang naalala ko kapag magdi-December, magno-November, yan na yung parang nag-iisip na ako. Iisip na ako, ano bang bibilin ko dun sa bonus ko? Ganon. Magbubook na ako ng mga seat sale. Alam mo yun, maghahanap ng, tara, Action. Japan tayo, friend! Ganyan. O kaya, Uy, friend, bili tayo ng ganito. Tapos nanay ko, syempre, anong gusto mong gift? Ganyan sa Pasko. Yeah. Sige, bili mo na lang ang washing machine. Ganyan. So, Washing machine. oo. So, ang gagawin ko, credit card ko pa yan. Ganyan, diba? So, para at least, para ano na, paid na siya. Tapos, antayin ko na lang yung bonus ko. Pagdating ng bonus, babayaran ko na lang yung credit card ko. Diba? Ah, So, kumbaga, hindi pa dumadating yung bonus ko, ubus na. 45 days after pa pag sa credit card. Kaya, ubus na. Diba? Ah, So, paulit-ulit ng 10 taon na gano'n lagi ang sitwasyon ko. Every time magbo-bonus.
Okay, so ganun ang nangyayari sa akin. And I'm pretty sure marami nakaka-relate sa inyo. Lalo Tama. ngayon ng bonus, di ba? Talagang yung bonus niya na yan, either binili nyo ng pang down payment nyo ng iPhone 16 Pro Max, 1 terabyte, di ba? O kaya pinambili nyo or pinang down payment nyo ng sasakyan, di ba? O kaya binili nyo ng kung ano-ano mga appliances. Kahit meron naman at working naman yung gamit nyo, bumili pa rin kayo ng panibago kasi I deserve this. So, ganun. Hashtag I deserve this, di ba? Ganun tayo Deserve. eh. Di ba, Coach Tama. Daisy? Kaya Totoo yan. talagang sobrang nakakatuwa na naaalala ko yung mga moments na yun na right now, I'm a total different person from that time. Like, Tama. totally different mentality, mindset. As in, nalayo na ako sa ganun. Kasi, ganun ako kasi yung mga nasa paligid ko, ganun din. Ganun din. Tama. Yeah, pare-pares kaming ganun na nag-aabang sa bonus at ano yung gagastos sa bonus, diba? That is why we don't know exactly paano ba dapat talaga ginagastos ang bonus. Diba? Tama. Paano mo dapat ginagastos ang 13th month pay? Diba? Kasi naging problema ko na yan for the longest time. Kung sana inipon ko yung 13th month, 14th month, 15th month, 16th month, profit sharing namin, siguro meron na akong ngayong condominium na patapos na. Siguro mga ganun, di ba? Siguro meron na akong mga ibang mga money machines, di ba? Mga businesses na or passive businesses na nakakapag-produce ng income sa akin ngayon. Kung siguro yung na yun, yung pera na yun ay ginamit ko to buy some assets, di ba? O kaya siguro kung nag-invest ako ng maaga sa sarili ko, ng knowledge, di ba? Siguro mas maaga ko natutunan ng trading. Siguro Correct. Siguro kung Correct. nag-attend ako ng mas maaga ng mga seminars about stocks, about trading, siguro sobrang mas maaga ako naging mayaman, 'di ba? However, Ah, I believe na siguro we really have to go through those phase kasi para matuto tayo and malaman natin yung value talaga ng pera. Especially kapag binibigay ng mga employer natin. And ako ngayon, sobrang binavalue ko yan ngayon, lalo na ngayon na ako na yung nagbibigay ng 13th month. Di ba? yo, boss right now. We're the boss right now. Kaya, Yes, 'di ba? Before, ako yung nag-aabang. Ngayon, ako na yung nagbibigay ng 13th month. Yun ang pinaka-the best. 'Di ba? Yun ang pinaka-the best na feeling na ako na yung nakakapag-provide sa mga employees ng 13th month nila, 'di ba? So, ngayon, speaking of 13th month, 'di ba? So, ngayon, ayun ang pag-uusapan natin is about your bonus. 'Di ba? Don't tell me ubos na. Ano pa lang ngayon, December 17, ubos na. Wala pang Pasko pero that's what we're gonna be talking about because this is a crucial month. Because this month is an abundant month. Naniniwala ba kayo doon? Abundant month ngayon? yes. Sobrang daming blessings ngayon, di ba? Ngayon, lalo na ngayon yung buwan na pinanganak si Jesus Christ, di ba? Yung Savior natin. Dapat siya Correct. talaga yung ino-honor natin ngayong buwan, hindi si Santa Claus, di ba? Si Jesus Amen. Christ, Tama. di ba? Kasi siya yung talaga ang source ng pera natin, siya talaga. Di ba? And the reason why we are saved because He was born, di ba? Kaya itong buwan na to is an abundant month and it's so crucial for us to talk about this month. 'Di ba? And how you will be able to allocate your money correctly and properly, 'di ba? So ngayon, we have of course our speaker for tonight again, 'di ba? I'm really excited to introduce this person kasi I really love this person. I really admire this person and talagang sobrang natutuwa ako sa dedication niya, sa talagang commitment niya to help other people na magkaroon ng financial literacy and of course financial abundance, 'di ba? Just like him, na talagang siya, marami rin siya mga pinagdaanan na negosyo, failure, success, failure again, and then success again. So lahat ng mga na-experience niya na yun, syempre, it's a blessing for us na marinig natin and ma-share niya yun sa atin. Kasi talagang masarap din talaga kung magkakarinig tayo sa mga mentors natin ng mga storya nila. Kasi through that, doon tayo na-inspire, doon tayo natututo, doon tayo nagkakaroon kumbaga ng shortcut para hindi tayo magkamali sa mga pinagagawa natin, di ba? So ngayon, let us all welcome our speaker for tonight, di ba? Ang kapita-pitaga, napakagwapo. Ayan. Gusto ko Coach yun. Daisy Lazaro. Oh, Type po oh, naman guys, type po naman kung man. interested talaga, Yo, kung what's up? excited. Yo, what's up, guys? Ayan. Ulitin ko, magandang lalaki ako ngayong gabi. Grabe, grabe, grabe. Of course,
first and foremost, I would like to thank, of course, my business mentor and a very, very good friend of mine. And I'm super proud na siya po'y ninang ng aking bunsong anak. Diba? Thank you so much, my kumare, yeah, and my mentor, Coach Lady, for inviting me once again. As a matter of fact, I just want to take this opportunity, Mentor Lady, kasi dun previous ng ano natin, ang webinar natin, nung ano, alam niyo ho ba, ang dami nag-message sa amin. Wow! Grabe, talagang may ano pa, may mga nurses, may different professional. Coach JC ganito, Coach JC ganyan. Alam mo, nakakataba lang ng puso that your page, Lady Denily page, or you are being used by God as an instrument to teach people. And the good thing about it, pati po ako nadadamay at ang sarap lang ng feeling, Mentor Lady. Alam mo yun, alam mo yun, makapagturo, alam mo yun, na alam nyo guys kasi sa panahon kasi ngayon, importante pala yung taong sinasamahan. So sobrang importante 'yun. Hindi lang kasi na-appreciate ng iba. Kaya nga kanina natatawa ako kasi tinatawaan ako kanina sa sinasabi ni Mentor Lady na ano sabi niya, 'di ba pag Pasko, 'di ba? Usually, lalo na pag single ka right now that you're not in any kind of relationship. 'Di ba? Tapos yung mga usually pagka bank manager, mga sa Kapampangan, mga malalago lahat yan, mga kalaguda, magaganda lahat yan. O syempre, uy, 13th month, 14th month pay, uy, nakasilang apple. O, di ba? Di ba? Pag kinaskas natin to, less 15%. O, di ba? So basically, ang nangyayari kasi sa atin, yung bonuses na nakukuha natin, napupunta ho sa wala. So, kumbaga, yun yung pag-uusapan natin tonight. So, Coach JC and Coach Lady, saan ba dapat nilalagay? Saan ba dapat pupunta? 'Di ba? It should be something na, alam mo yon, lalago on their own. 'Di ba? But before anything else, I would like to introduce myself. Again, para at least makilala nyo naman kung sino ba tong kausap ninyo na lagi na naka neon green na jacket, 'di ba? Tuwing may webinar, ito lagi suot ko, neon green na jacket eh. So syempre, let me share my screen. All right? So syempre guys, my name is Coach JC. Ayan. Kita ba yung screen ko, Mentor? Kita po ba screen ko? Yes, yes. Yes, yes. All right. So actually guys, I am an aircraft mechanic by profession. And actually, naging aircraft mechanic ako for less than a year. Then, I transition sa insurance industry. So, naging financial consultant ako. And of course, ayan, kung mapapansin ninyo, yan, isa sa mga client ko yan, kung kilala nyo, si Isabel Granada at that time. So, I was there, I was performing good. And after that, I joined a marketing companies kasi nga, yung ang napagtanto-tanto ko siya, sabi ko, iba talaga pag ang pera. Kasi ganito yan eh. May mga bagay sa mundo na ako kasi ang alam ko, gusto ko na pera. So, ako, susundan ko kung saan may pera, di ba? So, basically, I joined a marketing company. Then, at that time, I became a marketing manager. Alright? And ako rin po ang spokesperson ni Arwin Santos at the time. Kung kilala nyo si Arwin Santos, yung PBA player at taga San Miguel Beerman, ako po ang kanyang spokesperson. And of course, because of that, alright, iba't ibang artista nakakasama ko. Sila Wong Navarro, Cesar Montano, diba? So nakasama ko sila at the time. So ngayon, nung I started to have my own family, yan, nung medyo nabuntis ang wife ko, alright, so I put up a business. Ano po ba yon? So syempre, ako kasi, ang pananaw ko is, lahat tayo gusto kumita ng pera. Gusto ng malaking pera, hindi basta-basta pera. But the thing is, wala po kasi talagang umaasenso kapag nakikipagtrabaho ka, no? So I started to put up my own business, which is I stood up a food franchising company. Ang pangalan po Soldiers Avenue Shawarma. Ito po yung na-interview ko sa radyo at that time, no? Kasi sumikat ang Soldiers Avenue Shawarma dito sa Pampanga, particular po sa food parks. Yan. As a matter of fact,
I was able to expand it to 10 branches dito sa Pampanga. Kaya yung hype ng food park nun, yan, grabe, tinamaan ko po yan. Tinamaan ko po yung hype ng food park at that time, no? Grabe. So ngayon, since I am a traditional businessman, siyempre, sabi nga nila, ang buhay ay taas-baba. Kung mapapansin nyo, yung food park, di ba, nawala rin yung hype? Nawala yung hype. Good news! Pati business ko, nawala lahat. Yan na. So, iyan na naman, sinubok na naman tayo ng Panginoon dyan, no? So, sinubok, pero ako kasi at that time, alam mo, mentor leading, alam ko, isa lang alam ko, dapat magiging successful ako in one way or another. So, ako, nag-transition na ako. Saan ako nag-transition? Nag-transition na ako to digital business. Yeah. Ito, kung mapapansin, I went to e-commerce, nag-e-commerce din ako 2017 up to now. Actually, I stopped e-commerce 3, 4 months ago, if I'm not mistaken. So, yun, kung mapapansin nyo, I ordered goods from China, then pinapadala ko po siya nationwide. Yan. Para at least alam nyo lang kung ano ba background ko, kung ano ba ginagawa ko before. So, dating shawarma boy lang ako, tapos nag-e-commerce business. And ngayon, I'm still connected naman din sa digital business. Para at least alam nyo lang kung ano ang aking background. But before anything else, syempre, let's start the ball game. Yan. Kasi super excited ako tonight kasi itong pag-uusapan natin talagang particular na ginawa namin ni Mentor Lady Ho para ho sa inyo. 'Di ba? Ganon namin kayo kamahal. Alright. So syempre, ano ba ang pag-uusapan natin tonight? So syempre, ang pag-uusapan natin tonight, very basic and simple, where to spend your Christmas bonus. Yan. Yan. Where to spend your Christmas bonus. Alright. So syempre, alam niyo ho ba at excited ho ba kayo na malapit na ang Kapaskuhan? Sige nga, kung may kausap ako, ilan tayo? We are 93 viewers sa Facebook and currently 55,000 dito naman sa Zoom. Grabe, we have 55,000 viewers sa Zoom and 91,000 sa Facebook. Sige nga, type 1 sa mga taong excited na sa Pasko. Type 1. Para alam ko lang may kausap ako, di ba? Di ba? Type 1, sige, magwala kayo sa lahat. Kasi always remember na ang energy ng speaker nasa energy ng mga nanonood. Okay ba 'yon? Alright, type 1. Yan, ang dami pa nagta-type Type 1 sa comment box. Diba? Type 1 lang. Yan, very good. So ngayon, kung mapapansin nyo guys, okay, 8 days na lang Pasko na. 'Di ba? Parang hinipan lang ng pagkakataon, no? Si Jose Maricha nakasilip na sa kortina. Nakasilip na sa kortina si Jose Marichan. So, syempre, sa mga excited ngayon sa Kapaskuhan na si Jose Marichan, kung mapapansin nyo, ang oras talaga, di mo talaga mawari. Hindi mo mawari talaga ang oras, ano? Kasi pansinin mo, parang kailan lang New Year, isang kisap ng mata, ano na, Pasko na. Ang malupit nito, after ng Pasko, magno-New Year na. Napakabilis ng pagkakataon, oo. Pero syempre, since Pasko ngayon, ah, okay lang ba mamigay tayo ng regalo? Yan, okay. Sino gusto dito ang makatanggap ng malupit na regalo? Type 2 sa mga gusto makatanggap ng regalo. Di ba? Type 2, tingnan natin nga kung saan natin dadalhin yung ano. Di ba? Grabe, nagwawala yung mga tao. Type 2, oh. O ngayon, given a chance na si Kuya Well, nagkakaharap nyo ngayon. Papipiliin kayo, ano bang regalo ang gusto niyo? Sige nga, type nyo. Isa-isa lang ha. Ano gusto niyo ba? Pera ba? Laptop ba? Vacation ba? Sabihin nyo nga para alam ko. Sige, be specific. Ano bang gusto niyo matanggap ngayong Kapaskuhan? Huwag lang love life ha, kasi hindi ko kaya ibigay ang love life. Parang awa nyo na. Cash. Cash yung iba. Cash. Sports bike? Oo, pwede. Di ba? Ano pa? Cash. Dodge Charger. Grabe naman si Darwin. O sino ba? Sa Facebook ba? Wala bang nagko-comment dyan? Ano bang gusto nyong matanggap sa Kapaskuhan, di ba? O business, laptop sa anak ko, cash and max. Sige, ano pa? Sabihin nyo lahat. Alam nyo, wala namang masama. Laptop at pera. O, di ba? Cash sa Facebook, sabi o. Laptop. At ito, laptop for charting. Ba, ayos ah. Cash.
new car, business, laptop. So usually guys, ito ang mga kadalasang hiling ng mga tao. Na kadalasan din binibili nating mga nagtatrabaho tuwing Kapaskuhan. Tulad nga ng nabanggit ni Mentor Lady kanina, darating ang 13th month, 14th month, 15th month, may 16th month pa ba? O 17th, meron pa ba ganun? Di ba? Pero kung mapapansin nyo, pag tayo ay nakatanggap ng pera, masakit man sabihin, pero nangangati na po ang mga ano natin, palad. Talampakan tuloy sasabihin ko. Nakakati tuloy ang ating mga palad na kung paano natin to gagastusin. Ang hindi rin natin alam, for example, bumili tayo ng laptop. That is 100,000. Diba? Cellphone, iPhone 16 Pro Max. Diba? 100,000. Vacation, 100,000. Pera, guys, sad to say, every Christmas bonuses, kadalasang ginagawa po natin mga empleyado or nagtatrabaho. Alright? Kapag pumasok ang pera, ibinibili natin ng mga bagay na possible at kadalasan hindi naman talaga natin kailangan. Alam mo bakit? Sabi nga ng Mentor Lady kanina, December is the season wherein ang pumapasok na pera is sobra-sobra. Bakit? May 13th month, may 14th month, di ba? May 16th month, 15th month, or whatever. Di ba? Kaya kadalasan ang nangyayari, nagiging one time, big time tayo. Pangit man ho pakinggan, pero yan ang kadalasan. Hindi naman lahat, pero kadalasan ganyan ang nangyayari. Pero ang hindi natin alam, okay, yung pera na pumasok sa atin ng Kapaskuhan, okay, it is something na pumasok at pag ginastos, wala nang bumabalik. The reason kung bakit hindi pa tapos ang 2024, sa dami ng pera na natanggap natin nung Pasko or nung December, wala pa 2025, nauubos na. Bakit? Kasi always remember this. Sabi nga, a wise man always said, it's not how much money you make, but how you spend it that determines your financial future. Always remember that, guys. Kasi sa panahon ngayon, always remember, yung pera ba na ginastos mo, may bumabalik ba sa'yo? Kasi kapag wala, it will not determine your financial future. So the mere fact, right now, na nandito ka, na nakikinig ka, good news. Bakit? Right now, merong program kang nakita, na re-reprogram ang mind mo, na hindi pala dapat ganon. So may mga bagay-bagay ka pala dapat i-consider. Okay? Ano ba yung mga dapat mong i-consider? Kasi kadalasan ang hindi natin alam, okay? Kasi kapag tayo may hawak ng pera, hindi na natin alam kung saan dadalhin. Tama? At kadalasan ang nagiging kasalanan natin, may mga bagay tayong hindi natin nakikita. Ano ba yon? Very basic. Ito tanong, paano mo ba malalaman that you are financially struggling? Alright? You already financially struggling na hindi mo alam. Diba? Kasi kadalasan sa atin, hindi natin alam, uy, teka. Pasko, ang dami kong pera. Pero bakit ganun? Lahat ng pumasok sa akin, dumaan lang sa palad ko. Diba kadalasan sa common notion? Grabe naman lahat ng pera ko nung pumasok ng Pasko, parang dumaan lang sa palad ko. Wala man lang natira. Bakit? Bakit kadalasan ganun ang nararamdaman natin? Kasi may mga signs that you are financially struggling na hindi mo lang alam. Okay? Ulitin ko, you are financially struggling na pala. Hindi mo lang alam. So, paano mo malalaman that you are financially struggling? Diba? Unang-una, guys, no financial cushion for job loss. So, meaning to say,
you have to assess your current situation right now. Kapag ba ikaw nawala ng trabaho, masusustain mo yung family mo for the next 6 to 12 months? Diba? Ulitin ko no financial cushion. So meaning to say, kapag ba ikaw nawalan ka ng trabaho, as in now na now, can you sustain the needs at saka lahat ng mga payables mo like kuryente, tubig ng pamilya mo for the next 6 to 12 months? Diba? Kasi kapag ikaw nawalan ka ng trabaho right now at total income mo right now at yan nawala at hindi kayang i-sustain ng current money or current assets na meron ka, yung pangangailangan ng pamilya mo for the next 6 to 12 months, kapatid, you are already financially struggling. Hindi mo lang alam. Diba? Second sign. Ano ba yung second sign? Second sign yan is delay ka lagi or namimiss mo yung mga bills mo. Kaya delay ka sa kuryente, delay ka sa tubig, delay ka sa bayarin, 'di ba? Usually ganyan. 'Di ba? Yan yung mga usually na sino nakaka-experience nun na, uy, my God, delay na ako. Delay na ako sa bayad ng tubig. Ay, pay your cut na ako. 'Di ba? Pay your cut na ako. Pay your cut na ako. Ano bang kailangan kong gawin? 'Di ba? Ano bang kailangan kong gawin? Pay your cut na ako. 'Di ba? Number three na sign. Usually, at kadalasan, nanghihiram ka na or nangungutang ka na sa kapamilya at kaibigan mo. Yan yung pangatlong sign. Diba? At malubalupit dyan, ginagawa mo na siya madalas. Bakit? Kapos ka na eh. Number 4 sign that you are already financially struggling without knowing it. Ano ba yung number 4 sign? Ano ba yung sign number 4? Lagi kang stress. Aburido ka lagi. Sino nakakaramdam niyan, Sige, sino nakakaramdam niyan? Yung stress ka lagi. Bakit? Pagbukas mo ng wallet mo, shit, walang pera. Diba? May darating na pang project ang anak mo, pag-check mo ng wallet mo, wala ka na ng pera. Stress ka lagi, aburido, lagi mainit ulo mo. Bakit ka mainit ulo mo? Stress ka, wala kang pera eh. If you feel stress about money, dahil wala ka at di mo napupunan mga pangangailangan mo, pangangailangan pamilya mo, at mga bagay-bagay, kapatid, you are already financially struggling without knowing it. Number 5 sign. Ano ba yung number 5? Nakarely ka na masyado sa credit card mo. Diba? Sino may credit card dito, Ayan para diba sa Pilipinas, kapag may credit card ka, social ka. Bakit? When you wanna buy something, credit card ko na lang yan. Diba social? Pero alam mo guys, kung tatagalugin nyo yung credit card, alam nyo kung ano? Sige nga, sa comment box natin, ano sa Tagalog ang credit? Sige nga. Ano sa Tagalog ang credit, ladies and gentlemen? Sa mga nanonood ngayon, ano sa Tagalog ang credit? Very good! Amos, Carlili, Wilma, very good! Utang. So meaning to say, ang credit card is utang card. Ang tanong, ang utang ba may interest o wala? Ang utang ba may interest o wala? Meron. Meron talagang interest ang credit card. Whether you like it or not. At take note, tuwing Kapaskuhan, diyan po nahuhumaling tayong mga empleyado na nakaka-receive ng 13th month, 14th month, 15th month pay at saka Christmas bonuses. Tama o tamang-tama? Tamaan ka talaga di ba? Di ba? So usually, if you are relying too much with your credit card, kahit sa mga maliliit na bagay-bagay lang, mga pambili ng ganito, worth 600, kini-credit card mo, and medyo reliable ka na doon kasi lagi kang wala kang cash talaga. Kapatid, you are already financially struggling without knowing it. Di ba? At higit sa lahat, if you are living paycheck to paycheck, yung tipong kakasweldo mo lang, 'di ba? Kakarating ng sweldo mo, may iba nang may-ari agad.
Kakasahod mo lang, hinihila mo na yung 30. Diba? Usually tayo, kinsenas katapusan. Diba? Kinsenas katapusan. Or adjust sa 25. Diba? Kaka-adjust lang, hinihila mo na yung 25. Ay, kulang na naman. If you're living paycheck to paycheck, kapatid, and you're just enough, alam mo, just enough to survive, kapatid, you are financially struggling without knowing it. Diba? And this time, itong 1 to 6 na to, ito yung kadalasan na experience natin. And ito ang gusto kong tingnan ninyo. Bakit? Kasi itong December, I know it for a fact that maraming pera ang darating sa inyo. Sa bonuses, kung meron man, 13th month, kung meron man, 14th month, kung meron man, kung may bonuses man darating, or may magre-regalo man sa inyo. Always remember that itong 1 to 6 na to, ang tinitingnan mong senyales or signs sa sarili mo. Screenshot mo to. Screenshot mo to. Screenshot mo to, pinapakita namin sa'yo. Bakit? Ito yung signs if you're financially struggling. Bakit namin pinapakita? Very simple. Para ma-allocate mo yung perang papasok sa'yo. Para at least, kung ano man ang perang pumasok sa'yo, hindi mo magastos agad. Mailaan mo muna siya sa magagandang bagay or sa negosyo na pwedeng magpakita sa'yo lalo. Diba? Bakit? Tingnan nyo to guys. Ang hindi kasi alam ng karamihan, may tinatawag na digital business right now. Actually, maraming type of digital business eh. Maraming type of digital business. TikTok, di ba? Shopee, Lazada, di ba? E-commerce, di ba? Maraming klaseng digital business. Ano bang definition ng digital business? A digital business is a business that uses digital technologies, platforms, and data to create, deliver, and manage products or services. It involves leveraging the internet, digital tools, and software to conduct business operation, communicate with customers, and drive innovation. Digital business can be operated entirely online or combined of digital channels with physical operations. So guys, ano ba ang digital business? 'Di ba? So, ito ang gusto namin ituro sa inyo right now. Bakit? Ang digital business kasi, ito lang ang bukod tanging negosyo na currently pwede mong isabay sa trabaho mo. Bakit? Ang digital business nowadays, ito ang wave of the future na dapat tinitake advantage natin, lalo na yung mga taong nakaka-experience nung anim na ito. Okay? Bakit? The good thing about digital business, you can leverage the power of internet. So meaning to say, okay, pwede kang kumita kahit sa internet lang. Kahit nasa bahay ka lang. 'Di ba? Maraming digital business, may nagbebenta TikTok, 'di ba? Live selling, 'di ba? May nag-ice cream yummy, 'di ba? 'Di ba? May gano'n, 'di ba? Yung ano pa kasi isa yung nag-aaw-aw. Yung nag-aaw-aw, yung yung nagdo-donate ka ng ice cream, ng dragon, ng ano, tapos ako-convert. That is digital business. 'Di ba? May ice cream yummy, ice cream good, 'di ba? Ice cream yummy, ice cream good, 'di ba? Digital business 'yun. 'Di ba? May nagbebenta online, may nagla-live selling. Digital business 'yun. 'Di ba? What is the advantage of having your own digital business? Kasi guys, once you become a digital businessman, galing no? May bago na naman kayong term na narinig ha. Once you become a digital businessman, all right? Una-una, kapatid, you're the boss. You are the boss. Bakit? Let's face the fact that right now, kung empleyado ka, kapag na-late ka, may kaltas ka. Diba? Less work hours, less pay. Whether you like it or not. Pag less pay, syempre, low lifestyle. What I'm trying to say, the low lifestyle, if right now, if you are averaging 12 to 15,000 a month, na income mo right now sa Pilipinas, particular sa Pilipinas, naku kapatid, hindi makakabuhay yan ng pamilya. Sa 15,000, baka ikaw lang mag-isa, bitin na bitin pa yan. Di ka, pigil na pigil pa yung kinakain mo. Pero ang akin lang, tanungin mo sarili mo, deserve mo ba ang pinipigilan mo yung sarili mo sa pagkain kasi wala kang pera dahil kulang? Di ba? Ang mahirap dito, bumagyo,
Basta may pasok kayo sa opisina nyo, walang pakialam ang boss natin. And that is the reality right now. Lalo ba? Kahit hanggang dito yung tubig sa ba, hanggang dibdiban ba? Sorry, pag may pasok, papasok ka talaga. Pag di ka pumasok, may kaltas ka pa. Usually ganyan, 'di ba? Kapag what if kung you have your digital if you're a digital boss? Ayos 'yun ah. Ayos 'yun, gusto ko 'yun ah. 'Di ba? What if you are a digital boss? Very basic. Ano 'yun? Kapag ikaw ang boss, kahit late ka, kapatid, it doesn't matter. Bakit? Same pay. Boss ka eh. Kahit less work hours, malaki pa rin ang income mo. Bakit? Boss ka kasi. 'Di ba? Ang malupit diyan, since malaki ang pumapasok na pera sa iyo, malaki rin lifestyle mo. Meaning to say, pag malaki lifestyle mo, malaki income mo. Pag malaki income mo, mas malaki yung mga bagay-bagay na pwede mong itulong sa pamilya mo, sa anak mo, sa asawa mo, sa lahat ng mga taong nakapalibot sa iyo. Bakit? You are the boss. This time, ang term na gagamitin natin, because we are on a digital business, you will be a digital boss. Ayos, no? So, syempre, ang tanong, Coach JC, maraming digital business. Sa dami, hindi naman ako marunong mag-ice cream yummy, ice cream good. 'Di ba? Hindi rin naman ako kaya, hindi ko naman kaya mag-aw-aw-aw-aw sa ano, sa TikTok sa live. 'Di ba? Hindi ko rin kayang gawin mag ano, actually, if you're going to ask my personal opinion, okay, sa lahat ng digital business na nakita ko, kasi ang dami kong pinasok, nag-e-commerce ako eh. Tagal ko nag-e-commerce eh, 2017 pa. 'Di ba? Pero right now, ang isa sa super trend, ang usong-uso right now, na ginagawa namin right now is Forex. Yan talaga. Yan talaga Forex ang ginagawa. So, syempre, hindi ko na papatagalin itong Forex kasi alam ko naman that most of you baka alam na to or ano. Forex is a foreign exchange. In short, foreign exchange. Palitan lang po ito ng currency. And of course, ngayon, ang malupit lang kasi right now sa digital business ng Forex right now. Ako in-anticipate ko to. Alam nyo guys, ma-share ko lang sa inyo. Kung nakita nyo yung slides ko kanina, I started e-commerce 2017. No? At that time, talagang tinamaan kong e-commerce. Until naman ng 2024, tinamaan ko siya. Pero ngayon, I diverted into Forex. Bakit kamo? For your information, kaya nga sinasabi ko sa inyo, if you are having a Christmas bonuses right now, saan siya magandang dalhin? Kapatid, gawin mo digital business. Kahit hindi Forex, gawin mo digital business. Bakit? For your information, business and technology right now are already merging. On my end, I found the digital business aspect on my end sa Forex. That's on my end. Alright? Yun yung nakita ko. Bakit? And based on my research, ladies and gentlemen, 2025 will be the golden era of Forex. Bakit? Mas pinabilis na ngayon. No? Ang hindi po natin alam, kaya sobrang ganda mag-digital business right now. Ang hindi po kasi natin alam, lahat ng bagay ngayon pinapadali. Dati gagawa tayo research paper, magpupunta tayo library, mag-research talaga tayo, maghanap tayo ng iba't ibang reference. Ngayon hindi. Chat GPT, type mo lang yung tanong mo doon, sasagutin niya ng research paper mo. Itatranslate mo, plagiarize mo, siya na ang gagawa sa'yo. Chat GPT na. Ang good thing about digital business, lahat pinapadali na. Bakit kamo? Unang-una, lahat ng tao ngayon gumagamit ng internet. Number two, lahat ng tao ngayon, okay, gustong magnegosyo through digitally na rin. But the big question is, hindi kasi lahat ng tao alam gawin yung digital business na tinuturo natin ngayon. And on my end, and on our end, Forex trading, bakit? Kasi guys, the good thing about the digital business that we are sharing right now, may copy trading and community-based program na tayong ginagawa. We have specific tools na parang chat GPT. Ang galing na! Literal, sobrang galing na. We have specific tools na parang chat GPT na grabe oh, pang, kokopyahin na lang. Same thing chat GPT, kokopyahin mo na lang din. Diba? Apakagaling.
Diba? Kaya, always remember this. Diba? Right now, if you are on the same specific place kung nasaan ka right now, diba? Christmas bonus naman, Pasko naman. Kung may re-regalo ka sa sarili mo, huwag mo regaluhan yung sarili mo ng laptop, NMAX, ano ba yung sinasabi nyo kanina? Di ba? NMAX, di ba? Vacation, di ba? Motor, laptop. Guys, wag. If you're going to ask us, the best investment that you can give to yourself this Christmas is education. Always remember that. Invest sa education. Invest sa bagay na magtuturo sa'yo. Bakit? Kapag nag-invest ka sa bagay na magtuturo sa'yo, kung ano man ang naituro sa'yo, that can generate more money. Kasi, I mean, don't get me wrong. Bumili ka ng iPhone 16 Pro Max ngayon na 1 terabyte, that's 100,000. Oh, ano masakit? 2025, maglalabas ulit iPhone 17 Pro Max. After 1 year. Yung kabibili mo lang ng 16 Pro Max, mangangalahati agad ang presyo. Can you consider that as business? Kahit ibenta mo pa sa Green Hills yan? Of course not. Nagdi-differentiate kasi yung value. The good thing about investing to yourself, ulitin ko, the good thing about investing to yourself this Christmas, particular education on how will you train yourself to be productive and to be a digitally engaged sa digital business and to be a digital boss. Ano yon? Education. Do you agree? Type 1 nga if you agree para may, alam ko may kausap ako dyan. Alam ko bang para may kausap ako, type 1 naman if you agree. Diba? Invest in yourself. Bakit? Always remember, kapag ikaw natuto, ikaw ay gumaling, you unlock a new skills, alright, that you can use on your digital business. It is something na hindi makukuha sa'yo ng kahit sinong tao. Gets? Next. Once you are educated, you will become valuable. Once you become valuable, you will be paid well. And this is a personal quote of my mentor, Coach Lady. Diba? Actually, totoo to eh. Alam niyo yun, guys, right now, if you unlock the skill, because you are educated ng panibagong skills, na-unlock mo yung bagong neural pathways ng brain mo. Guys, alam mo, human as we are, may tinatawag po, may tinatawag tayong neural pathways. Ano ba yung neural pathways? It is the capacity of the brain wherein kaya niyang kopyahin kung ano nakikita niya at kung anong tinuturo sa kanya. Once na-activate yan, mag-activate siya ng panibagong skill. At kapag nag-activate yung panibagong skill na yan, yun yung kadalasan mong ginagamit. Diba? Always, medyo nakakalungkot lang pakinggan to, no? Most of us, kaya walang nangyayari ng 2025. Bakit? Isang waldasan ng pera ng December. Inom dito, lechon dito, diba? Siyempre may, punta kayo sa bahay, punong-puno kami ng ganito. Sige, bibiling ko yan para sa'yo. Bibiling ko to. Regalo. Deserve ko naman siguro regaluhan yung sarili ko ng latest na MacBook. Deserve ko naman siguro regalo yung sarili ko ng isang Louis Vuitton. Di ba? Deserve ko naman siguro bumili ng TV ngayong Christmas. Guys, tama naman yun. Hindi ko sinasabi na huwag yung bilhin yun. Pero what I'm trying to point out, huwag niyong uubusin. Mag-set aside ka ng specific para sa'yo na makakatulong sa'yo personally as a human being. So, always remember this. Medyo pangit lang pakinggan to. Ang yardstick kasi ng pera, ang yardstick ng wealth, nasa pera kasi talaga. Ulitin ko ang yardstick ng wealth, nasa pera ho kasi talaga. So, paano natin ma-unlock yun if you are educated? Pag once educated ka, automatic, you have values. May alam ka, may skills ka, kaya naging valuable ka.
'Di ba? Lahat ng mga taong magagaling right. 'Di ba? Thomas Edison, Albert Einstein, valuable sila lahat. Yes, valuable sila. Bakit? They are well educated do sa ginagawa nila. Even all the richest people in the world, 'di ba? Jeff Bezos, owner of Amazon, valuable ba sila? Valuable sila. Bakit? They educate themselves kung paano nila matutulungan yung mga tao. Facebook, valuable ba sila? Yes. Nung nawala nga lang messenger natin, nagulo buong mundo eh. 'Di ba naalala niyo 'yon nung na-disable yung mga Facebook natin lahat? 'Di ba nagulo lahat ng mundo, hindi natin alam, parang kalahati ng buhay natin nawala. Ang tanong, valuable ba Facebook? Yes. Paano nila ginawa? They educate themselves. And whether you like it or not, once you become valuable, you will be paid well. Diba? Sabi ko nga sa iyo, it is something na kapag nakuha mo na yung value, naging valuable ka, gumaling ka, kapatid, whether you like it or not, money will come directly straight to your pocket. Diba? And always remember this, once you are paid well, you will become successful. Diba? Ang tanong, eto tanong, diba? Kapag marami ka bang pera, diba? Masarap po ba? Sino, ito, wag na tayo magpaka-hipokrito ha. Sa mga nanonood ngayon, pag ba dumami pera, pagka nagkaroon ka ba ng pera na medyo malaki, na pwedeng maitulong natin sa mga tao, or pwede mong ilagay sa ipon mo, invest mo sa pag-aaral mo, sasayaw ba kayo pagka nagkaroon ka ng extra income or extra cash this Christmas? Sasaya ka ba? Type 1 nga para alam ko naman. Para at least alam ko kung may kausap ba talaga tayo dyan. Diba? Sasayaw ba kayo pag nagkaroon kayo ng pera? Of course. Lahat naman ho tayo. Lahat naman ho tayo. Lahat naman ho tayo. 'Di ba? Kasi guys, always remember this. Baka kasi until right now, nasa denial stage ka pa rin. Pero medyo pangit pakinggan, pero guys, ask yourself, are you really happy right now? Ask yourself, ito bang Pasko na darating na to, masaya ba talaga? O pinipilit mo lang maging masaya? Ask your heart. Tanungin mo sarili mo, ano bang meron ka ngayon? Check mo nga GCash account mo. Check mo yung online account mo. May laman ba? Tingnan mo yung paligid ng bahay mo. Yung mga kagamitan ba na nasa loob ng bahay mo? Masaya ka ba? 'Di ba? Yung ano mo talaga ngayon, yung financial status mo right now. Are you happy? You have to ask yourself, happy ka ba talaga? Kasi kung hindi ka happy, ibig sabihin, baka you're still on denial stage. Ba't ka nasa on denial stage? Always remember that the real dream killer is complacency. Don't be complacent, kapatid. Huwag ka maging complacent. Ano ba yung complacency? Para Tagalogin na natin, ha, para at least maintindihan ng lahat. Hindi kasi lahat ng tao gustong sumubok. Hindi kasi lahat ng tao gustong mag-try ng makabagong teknolohiya right now. Alam mo bakit? Natatakot kasi sila. Ayaw nila mag-engage sa digital business. Ayaw nila. Alam mo bakit? Natatakot kasi sila. Kasi alam mo kung anong takot na nandoon? 'Di ba? Anong takot yung nandoon kadalasan? What if, Coach JC, mag-fail ako? What if, Coach, hindi ko kayanin? What if, Coach, hindi kaya ng utak ko? Actually, dun pa lang mali na eh. Dapat hindi yun yung tanong. Ito tamang tanong. What if tamaan ko? 'Di ba? What if kumita ako ng malaki? What if mabago nito buhay ko? It's about asking the right questions to get the right answers. 'Di ba? Kasi this Christmas, kapatid, 'di ba? This Christmas, always remember that it should be
one of the bestest Christmas there is, not just for me, but for all of us. Diba? Diba? Actually, maganda rin yun, ha? Maganda yung sinabi din sa Facebook Live natin, no? What if natatakot ma-scam? Hindi, totoo naman. Totoo naman, no? Natatakot ma-scam. Totoo naman, hindi natin maiwasan yan. Alam nyo ba ang scam? Hindi lang naman yan sa digital business, eh. Pati naman sa ano, eh. Sa, sa traditional meron. Whether we like it or scams are there. It's part. Wala tayong magagawa. Kaya nga sabi ko sa inyo, very crucial yung circle of influence na sinasamahan ninyo. Crucial din yung mga taong sinasamahan nyo, kinakaibigan ninyo. Kasi always remember this. Pag ang taong iniikutan mo, ang galaw nila, ang sweldo, ang taong iniikutan mo, mga sweldo nila 15,000 lang every month. Believe me or not, yung galaw mo, yung lifestyle mo, pang 15,000 din. Do you get my idea, guys? Pero always remember this. Kapag ikaw, okay, ang taong kasama mo, ang mindset nila, ang galaw nila, ang kinikita nila, 1 million per month, 1 million per day, believe me, ang galaw mo, pang 1 million din. Kasi, alam nyo guys, ito akala kasi ng mga tao, okay, akala kasi ng mga tao, pag nagnegosyo ka right now, digital man or traditional, ang akala kasi nila, ang kapital na kailangan nila pera lang. Gusto magnegosyo? Akala kasi na lahat ang kapital nila pera lang. Hindi po. Ang totoong kapital na kailangan ninyong tandaan o ang kailangan nyo unang makuha, alam nyo kung ano? Mental capital. Ito talaga. Kasi, bakit ko sinabing mas importante ang mental capital kaysa sa kapital na pera? Kasi ang pera, ipangutang lang yan eh. Gawan mo lang ng paraan yan eh. Magtrabaho ka, sumweldo ka, magkakapera ka eh. 'Di ba? Magbenta ka lang ng kung ano-ano, magkakapera ka eh. So meaning to say, yung pera na kapital is madaling gawan ng paraan. Pero ang hindi alam ng karamihan, ang totoong kapital is ano? Mental capital. Ito yung bagay na kailangan mong ihanda sa mga araw na darating, sa mga araw na dadaan. Kasi kung gusto nyo mag-materialize yung mga bagay na gusto nyo, dapat dito pa lang tapos na. Sa pag-iisip mo pa lang tapos na. Kasi always remember this. Kung gusto nyo mag-manifest yung mga bagay na nandito mo, lahat yan nagsisimula sa isip pa rin. So dapat gusto mo mabago buhay mo, change the way you think. Kasi it's all about programs. Parang ganito, alam niyo yung Microsoft Word? Alam niyo yung Microsoft Word? Mag-type ako ng Microsoft Word and unfortunately, merong typographically error. May typo error. Pinrint ko. Ang tanong nung pinrint ko, may typo wala. Siyempre meron. Di ba? Ano gagawin ko dahil may typo? Kukuha ba ako ng ano pa tawag ng snowflake ba yon? Yung white erasure na puti? Di ba? Kahit ilang beses ko i-print yan, hanggat may typo, yun at yun ang lalabas, may problema pa rin. So kung gusto ko mawala yung typo, dapat i-edit ko yung mismong Microsoft Word kung ano yung tinype ko. Sa mismong program. So meaning to say, kung gusto mong may mabago, dapat program ang una mong babaguhin. Ano yung program natin na yon? Mental capital. Ito. Kasi at madalas ko sinasabi to, at the end of the day guys, yung prinsipyo ko sana maging prinsipyo mo. Ano ba yung prinsipyo ko? Ano ba yung prinsipyo ko? Habang bata ka pa, habang kaya mo pa, habang may pera ka pa, kapatid, sumubok ka. Okay? Hindi man para sa iyo, at least kapatid, sumubok ka. Diba? Kasi, sabi ko nga, sa panahon ngayon, ladies and gentlemen, hindi na, kasi Pilipino, ganyan, mapamahiin. Diba? Coach GC, ang galing ng mga sinabi mo, pero wala, Coach, 2025, 5 kasi yung last number nung year, malas ako dyan, malas ang 5 sa akin, Coach.
Always remember this, ang gagawa ng malas at swerte, hindi hindi ikaw, hindi ibang tao. Ang swerte at malas, there's no such thing. Kung gusto mo maging swerte, ikaw ang magpapaswerte sa'yo. So, paano mo siya gagawin? Decision. Kung anong desisyon na gagawin mo tonight, sa mga bagay na natutunan mo tonight, yan na magiging ikaw 5 years from now. Always remember that. Always remember that. It's your decision tonight that can dictate your possible outcome. Kasi parang ganito eh. Coach JC, sige, hindi naman digital business lang Marami na, hindi ko naman sinasabi, eto lang talagang pera, nandito lang talaga yung pera, hindi ko sinasabi yun. Ang daming pang trabaho sa labas, ang daming negosyo sa labas na pwede mo naman pagkakitaan eh. O sa trabaho na lang, 'di ba? Gusto mo mga 300, 400,000, 'di ba? O dapat vice president ka ng kumpanya. Or isa kang major executive or whatever na nasa higher ranks ka ng hierarchy ng corporation. But the big question there, kapatid, pwede ka ba? Pwede ka ba? Kasi bakit? Sa panahon ngayon, let's face the fact that right now, if you want to have those kind of salary na 300, 400, or basta malaking income, may requirements yan. Ano yun? Dapat MBA ka. Diba? Dapat graduate ka sa magandang paaralan. Diba? Dapat graduate ka sa Ateneo or LaSalle. What if, di ba? What if yung school mo, graduate ka sa mababang paaralan ng lumang bayan, o di ba? Mababa na, luma pa. Di ba? So, paano ko pipiliin pagka sa job interview? Di ba? That's why, as I always said, kapatid, always remember, kung anong desisyon na gagawin mo tonight, yun yung magiging ikaw. Kasi sa panahon ngayon, hindi na po uso yung masipag ka, matyaga ka, aasenso ka, hindi na po uso. Sa panahon ngayon, basta masipag ka, matyaga ka, on the right opportunity, aasenso ka. Paano ko napatunayan to? Paano ko napatunayan to? Don't get me wrong. Alam niyo po ba yung mga naglalakad sa daan, yung mga nagtataho, di ba? Nagbebenta ng mga kung ano-ano sa daan. Yung takatakboys, alam niyo yung takatakboys sa mga nagbebenta yosi, masipag ba? Matyaga ba? Sobrang sipag. Sobrang tiyaga kahit tirik na tirik ang araw. Talaga magbebenta yan. Masipag matyaga? Sobra. Kung may masipag, sila yun. Sila yun. Pero ang tanong, umasenso ka? Hindi po. Sa panahon ngayon, mahirap maging mahirap. Kaya always remember that right now, kung babalikan natin yung presentation natin, 'di ba? Saan ba dapat ginagastos yung Christmas bonuses natin? Kasi pag ginastos mo 'yan sa mga bagay na palabas, lalabas talaga 'yan. 'Di ba? But sabi nga ni Mentor Lady sa akin, okay? Kapag ikaw, okay, ininvest mo 'yan saan? Sa sarili mo, okay? You will become valuable. 'Di ba? Education, ha? Education. You will become valuable. Ayun, no? And once you became valuable, you will be paid well. Sabi nga ni Mentor Lady sa akin. And once you paid well, you become successful. 'Di ba? Bakit? Ang sarap lang ng pakiramdam kasi minsan sa mga ganitong negosyo, ang dami nating natutulungan. Ito yung isa sa mga estudyante namin. Ayan, kung mapapansin nyo. Sabi niya sa akin, no, Coach, magandang gabi po. Gusto ko lang magpasalamat sa inyo personally. Grabe, first time in my life makapag-profit ako ng ganito. Ang saya namin, pati yung asawa at anak ko, nagtatalunan po kami. 'Di ba? Para bang mga bata, pero bahala na talaga, masaya lang kami. Grabe. Salamat talaga, Coach. Good night po sa inyo. God bless your family, Coach. Santos, God bless for your family, Coach. Marami pa po kayong matutulungan. 'Di ba? Sabi ko, nakakataba naman ng puso. Ito, estudyante ko to na taga Sambuanga, Sibugay. Grabing layo, ah. Pero alam mo yan, because of digital business, eto na siya ngayon. At isa to, eto guys, ako may mga OFW right now na nakikinig.
medyo may soft spot ako sa mga OFW mentor lady. Ito si Ma'am Christy, alam niyo ba ang trabaho niya sa Hong Kong? DH po siya. Domestic helper. 'Di ba? Kahit, alam niyo na, kahit kasambahay siya, alam mo, nagpa-profit siya. Actually, to be honest with you, si Ma'am Christy, because of our digital business, yung Forex, nag-profit siya yesterday, $100 in one day. Grabe talaga. Kaya sabi ko, nung minsan tinawagan ko siya eh. Tinawagan ko siya kahapon, mentor. Sabi ko, Ma'am Christy, grabe, congrats. Sabi niya sa akin, Coach, maraming salamat. Hindi ko expect na kaya ko pala. See? See? Hindi ko expect na kaya ko pala. Pero bakit niya kinaya? So meaning, it's all about having the right community around you that can push you na sasabihin sa'yo, kaya mo yan. First time niya nag-profit ng $100 in one day. Laki pasasalamat. Kasambahay siya. And based sa usapan namin, si Ma'am Shen Shua, taga Hong Kong din pala. Hello, ma'am. Hello po. Hello. Ako may soft spot ako sa mga OFW kasi to be honest with you, next year, she has plans to retire na in the Philippines. And gagawin niya po itong tinuturo natin digital business take note full time. Kaya ang sarap sa puso. Ito pa ibang feedback sa akin. Ito si Ma'am Je, um, law student to. Sabi niya sa akin, Coach, good evening po, profit ako this week, thank you po Lord. Nag-withdraw siya 15,000. Withdraw ko na, Coach, sabi ko, congratulations attorney, sabi ko, super proud ako sa'yo. Imagine, di ba? Ito naman, si Ma'am Lisette. Profit siya, $64. Imagine, 64, almost 4,000 yan. In one day. Di ba? Thank you, Coach GC. Thank you sila, Coach GC, thank you. Di ba? At ang sarap lang sa pakiramdam talaga. Ayan, Coach GC, thank you. Ang sarap sa pakiramdam. And these are the people who tried. Sabi ko nga, it's not about asking it's all about asking the right questions to get the right answers. Kasi kadalasan sa atin, what if di ko kayanin? It's time for that. What if hindi para sa akin? Diba? Puro what if. Puro ka baka. Kaya nakakakanda-kanda kalabaw ang buhay mo eh. Puro ka baka eh. Baka di ko kayanin, baka ganito, baka ganyan. Sus Mariosep. Diba? Diba? Kaya nga, always remember this, guys. Price is what you pay. But value is what you get. By Warren Buffett. Diba? Kasi, alam nyo guys, at the end of the day, ito lang sasabihin ko sa inyo. I just want to share this. At the end of the day, hindi na kasi para sa atin to. Itong ginagawa natin. Actually, to be honest with you, itong ginagawa ko, kasi kung tatanungin mo ako, Coach JC, baka ganyan kayo nila Coach Lady kasi baka linya nyo kasi yan eh. Ang galing nyo magsalita eh, di ba? Si Coach Lady pa nagsalita, ang ganda kasi kaya nakikinig ako eh. Coach JC, ang cute mo kasi, yan! Di ba? Coach JC, ang cute mo. Hindi. Kung ako tatanungin nyo ako, linya ko ba to? Hindi ko po linya to. Hindi ko linya to. Pero kung dito ko makukuha yung panggastos ko sa pamilya ko, pangangailangan ng anak ko, lahat para sa mga bagay-bagay na pangangailangan namin, ladies and gentlemen, kahit hindi ko to lilinyahin ko. Bakit? At the end of the day, hindi na para sa akin to. I just wanna share this. Dadali Let me share my wall. Gusto ko lang pakita sa inyo. Share screen. Yan. Kita nyo ba? Kita po ba? Kita po ba ang aking Facebook account? Kita ba? So, actually guys, this is my Facebook account. Okay? This is my Facebook account. Kung mapapansin niyo, sabi ko sa iyo hindi na para sa akin, di ba? Kasi guys, alam nyo para kanino na to? Para sa mga anak ko na. Actually, ito yung panganay ko. Because of the digital business right now, I was able to put them on a very, very exclusive school here in Pampanga sa UB Montessori. Ayan, yung pag hinahatid ko sila. Yan yung panganay ko. Diba? And of course, ang aking pangalawa, diba? Ayan, si Athena. O, diba?
Di ba? Ang sarap na feeling na, ano, bilang magulang, you can provide all the things that they need. They can go to school, di ba? O, sarap po, di ba? O, tapos, di ba? Pag nakita yung mga anak mo yan, Diyos ko po, talagang mga ano ka, talagang gaganahan ka talaga. Kahit pagod na pagod ka na, tatayo ka talaga. Di ba? Di ba? Ang sarap lang sa pakiramdam. Di ba? Grabe, grabe, oh. Tapos, right now, kung mapapansin yung aking cover photo, ito yung latest na baby ko ngayon, si Astrid, na inaanak ng ating mentor na si Coach Lady. Yes. Diba? So, ito lang tanong ko sa inyo. Para saan? At para kanino ba kayo bumabangon? Diba? Kasi at the end of the day, ladies and gentlemen, diba? At the end of the day, hindi na para sa atin. It's all about sa pamilya natin. Di ba? And of course, for those people who wants to connect with me, of course, please contact me on Facebook. Ito pa yung Facebook ko. Di ba? Oh, and sa Telegram, please lang, marami akong poster sa Telegram. Yung aking official sa Telegram is JC Apple. Jaycee, double E po double E. Merong poster ako, Jace Apple ang pangalan eh. So ito ang akin, JC Apple, walang period, walang ano lahat, basta ito, JC Apple, Jaycee Apple, and ito po ang messenger ko. And of course, for those people who wants to connect, I'm going to plug my my links right now. Nasaan ba? Yan. Plug ko lang pong aking link. Yan. There you go. Let's connect. Yan, naka-plug na po. And, nasaan ba sa, There you go. For those who want to connect. And of course, guys, we will not ask any deposits, ha? Hindi po kami manghihinging ganun. Hindi kami, may mag-chat sa inyo, mag-deposit kayo sa ganito, hindi po namin ginagawa yon. So, this is beware of our posters, especially kay Mentor Lady, ang daming posters, no? So, hindi kami manghingi ng any amount of deposits. Alright? And of course, if you wanna connect with me, kung gusto yung prof, mag-video call tayo, pwede. Para makita nyo yung naka-yellow-green na hoodie. Alright, so I hope, guys, that's 1 hour for me. Alright, I hope may natutunan kayo sa akin. And I hope may value po akong na-share. And I hope mas natutunan po natin kung saan ba natin dapat i-allocate yung ating mga Christmas bonuses. And of course, I would like to take this opportunity to say super thank you very much, my coach, my mentor, Coach Lady, for having me. And it's always a privilege na makasama ang aking iniidolo at aking financial and business mentor sa industriyang ito. Coach Lady, thank you very much for having me. At Thank you. gusto kong batiin yung mga nanonood ng magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, at higit sa lahat, magandang lalaki po ako. Yes! Maraming salamat po. Mentor Lady, back to you. Yeah, Salamat. maraming salamat, Coach JC. Type 1 naman kung marami tayong natutunan kay Coach JC. Type 1 Yes, naman 1 hour. dyan para naman makapagbigay tayo ng pugay naman sa, di ba, yung binigay na value sa atin today ni Coach JC. And congratulations, Coach JC, for exact 1 hour presentation. Grabe. 2 consecutive presentation natin, talagang grabe. On time na on time. Time, syempre. On time, saan kita idol. On time ka sa mga presentation, ha? Sana sa mga lakad din. Pero thank you, Coach JC. I hope marami tayong natutunan ng mga value-added na mga lessons from Coach JC kasi talagang sobrang importante na itong araw na to. Tong month na to na talagang alam natin kung paano ba yung proper allocation. Remember when I joined one of the best trainings na pinuntahan ko, alam niyo kung ano yung pinaka-tinuro lang nila doon? Lahat ng mga na doon, mga business people, ang pinaka-tinuro nila doon is how to manage your finances. Diba? So we really have to know how to manage finances. And isa doon na pinaka-crucial yung dapat pinag-a-allocatean ng pera natin is education. Okay? Kasi through education, doon tayo matututo kung paano tayo magkakaroon ng financial freedom, saan natin gagastusin, paano tayo magkakaroon ng mga ng funds for our luho, for our lifestyle, for the things that we want to become comfortable yung life natin, for our family, through education. Diba? So doon natin makukuha lahat, pati yung mga long-term assets natin, para tayo makakapag-invest sa mga
sa mga properties through education, 'di ba? So, sabi ko nga kay Coach JC, 'di ba? Sobrang importante na dapat you have to be very knowledgeable, you have to be educated so you will have value, 'di ba? Once you already have value, you will be paid well, 'di ba? So, yun yung pinakamahalaga kasi pag wala ka namang value, ba't ka naman babayaran, 'di ba? Bakit namin kukunin yung service mo? Bakit kami bibili sa'yo, 'di ba? Bakit kami magpapaka-customer sa'yo? Ba't kami magpapaka-loyal sa'yo if wala ka namang value? So, makukuha mo na yun yung value na yun through education. That is why we wanted to highlight education and knowledge here because that's what we wanted you guys to invest your money to this Christmas. Okay? So, I hope na you are putting your money on a proper way and I hope na maging wise tayo when it comes to spending our money. Okay? So sabi nga ng mga nanay natin at mga tatay natin, edukasyon ang hindi mananakaw sa'yo, anak. Diba? Hindi mananakaw ng kahit sino yan. Diba? So pag ang binili mo ay cellphone, mananakaw pa yan. Diba? Pag binili mo laptop, mananakaw pa yan. Diba? Pero yung edukasyon, never yan mananakaw sa'yo. It will always be yours, diba? So I hope guys na marami tayong tutunan and thank you again Coach JC for this opportunity and see you again sa ating next webinar. Ayan. And I hope na next webinar natin is makapag-join pa rin kayo for those people who want to connect with Coach JC and who wanted to be part of his community. Isa lang to sa mga valued added na binibigay niya po sa grupo niya. Marami po siyang trainings na binibigay sa grupo niya aside from training ng trading. Okay, aside from giving tools on how to become profitable in trading, aside from giving mga access, mga live trading, mga lessons, mga trainings, as well as syempre leadership training, di ba? Tinuturo rin yan ni Coach JC, live coaching, yan, di ba? All in one na kayo once you are already part of Coach JC's team, di ba? So, I hope guys that you will, once I will be able to meet you, di ba? Sa, ano natin, sa magiging, sa office natin, di ba? Meron tayong school ngayon sa may Marikina, boundary na Marikina and Pasig. So, we are teaching face-to-face training, just so you know guys, na nagtuturo na po kami ng trading face-to-face. So, for those people who wanted to do it face-to-face, you can still be under Coach JC at the same time, maturuan namin kayo ng ano nyo, ng mga skills nyo, added skills nyo, wherein matuturuan namin kayo face-to-face, diba? Yun naman yung, kasi yung iba hirap talaga mag-aral, diba? Kapag sa online lang, diba? Kasi parang ang hirap makinig. So parang kahit ako, hirap ako mag-aral when it comes to online, I want face-to-face. So for those people na talagang gusto talaga ng hands-on na training, then our school is open for you guys. So just simply need to connect with Coach JC and then Coach JC will be referring you guys to us sa school natin. Okay? Maraming salamat for your time, guys. And I hope mag-join kayo dun sa GC ni Coach JC, sa Observers GC niya. So dun siya mag-update ng mga details, guys, kung paano kayo makakapag-start sa journey nyo sa financial literacy as well as sa trading journey. Anyway, thank you so much everyone and have a good night. Thank you, Coach JC. Thank you, Mentor Lady. Maraming salamat, guys. Maraming salamat sa pakikinig. Maraming salamat po.